Maulang weekend mga kapuso, halos mag-zero visibility na sa ilang bahagi ng Metro Manila nitong tanghali sa kuha ni Yus Cooper Mina mula sa kanyang condo unit sa Makati City. Sa bayan ng Bawan sa Batangas, dahan-dahan ang binabaybay ng mga dumaraang sasakyan ang isang kalsadang lubog sa abot tuhod na baha. Sa kuha rin ni Yus Cooper Kimberly mula sa Batangas City, abot 20 ang lumaragasang baha, bunsod ng walang tigil na buhos ng ulan. As of 5 p.m., itinaas ang pag-asa ang red rainfall warning sa Metro Manila, Batangas at iba pang bahagi ng Luzon dahil sa matinding ulan na maaaring magdulot ng baha at mga pagguho. Habagat ang patuloy na nagpapaulan sa Luzon at ilang bahagi ng Visayas. Magandang hapon po! Wala pong bagyo sa loob ng Philippine Area of Responsibility pero nakakaranas po ng malakas na ulan ang malaking bahagi ng bansa dahil sa habagat. Napuruhan ang Metro Manila at ilang lugar sa Luzon. Sa Romblon, buwis-buhay ang pagsagip sa mga stranded na pamilya mula sa mataas na baha. Nakatutok si Jonathan Andal. Sinagupa ng mga rescuers sa barangay Tulay, Odyongan, Romblon ang lakas ng ragasan ng baha para masagip ang mga pamilyang stranded kaninang madaling araw. Dahil abot dibdib ang baha, gumamit ng lubid at salbabida para maiahon mula sa baha ang isang senior citizen. Nagsagawa na ng PMC evacuation ng mga otoridad sa mga mababa at bahaing lugar dahil sa malakas na ulan. Nananatili sa mga evacuation center ang mga sinagip na residente. Animoy ilog sa gitna ng kalsada ang taas ng baha na bumungad sa mga motorista sa Sablayan Occidental, Mindoro kasunod ng malakas na ulan. Baka hindi na talaga tayo makatawid dito, guys. Stranded ang ilang motorista. May ilang pilit pa rin itong sinuong. Pahirapang makatawid sa baha ang mga maliliit na sasakyan. Sa Batangas City, bumigay ang pundasyon ng tulay sa bahagi ng Barangay Santo Niño. Pinayuhan ng mga motorista na dumaan sa alternatibong ruta bilang pag-iingat. Hiling ngayon ni Batangas City Mayor Marvy Marino sa DPWH ang agarang pagtatayo ng bagong tulay. Nagkabaha rin sa JP Laurel Highway, Batangas City. Lakas loob ding lumusong sa mataas na baha ang ilang sasakyan. May mga residente ring stranded. Naku po, Lord, tumigil na sana yung ulan. Maulan din sa Zambales, sa San Marcelino. Umapaw ang ilog kaya nalubog sa baha ang ilang bahagi ng Barangay Santa Fe. Halos abot bubong din ang baha sa isang eskwelahan. Ayon sa MDRRMO, walang naiulat na nasawi, nasugatan o nadamay sa pag-apaw ng ilog. Sinuspinde ng Philippine Coast Guard ang pangingisda at paglalayag ng ilang sasakyang pandagat sa Zambales dahil sa pagsungit ng dagat. Bukod sa ulan at baha, nakaranas din ng pagguho ng lupa sa Barangay Santa Rita sa Olongapo. Damay ang isang bahay sa insidente. Inaalam pa kung may residenteng apektado. Nagka-landslide din sa bahagi ng Tagaytay-Talisay Road sa Barangay San Jose sa Tagaytay, Cavite at sa bahagi ng National Road sa Barangay San Miguel sa Lobo, Batangas. Ayon sa Pag-asa, hanging habagat ang nagpapaulan ngayon sa malaking bahagi ng bansa. Jonathan Andala, nakatutok, 24 oras. Maulang panahon din ang gumising sa mga taga Metro Manila gaya po sa Quezon City. May mga kinailangan pang magbalsa para makatawid sa baha. Nakatutok si Bernadette Reyes. Animoy may bagyo sa lakas ng ulan at hangin kaninang umaga sa Timog Avenue, pati sa Commonwealth Avenue, Quezon City. Ang malakas na ulan nagpabaha sa ilang lugar sa lungsod tulad sa Barangay Rojas District. Ito yung Gumamela Street dito sa Barangay Rojas District sa Quezon City. Ilang dekada na ang problema ng pagbaha dito pero hanggang ngayon binabaha pa rin ang kanilang lugar. Saglit na bumuhos ang malakas na ulan kanina at ngayon ay umaambon na lang pero umaabot pa rin hanggang dibdib ang baha dito. Styrofoam na ginawang balsa ang gamit ng lalaking ito para makatawid sa hanggang bewang na baha. Bibili ng pagkain ng lola ko po. Napagkain po namin. Hindi nyo po napaghandaan, hindi nyo inasahan. Hindi, mataas yung tubig, biglang tumaas eh. May nagbangka pa para makauwi sa bahay. Sa ibang bahagi kasi ng kalsada hanggang dibdib ang tubig baha. Naghahakot naman ng mga paninda si Rosaline. Pang safety lang ba? Kasi hindi na namin makukuha yung lulubog na lahat yung Kasi mabilis ang tubig dito eh. Sobrang bilis. Kaya dapat alerto ka talaga. Ang mga kabataang ito naligo sa baha kahit pwede silang makakuha ng sakit sa maruming tubig.
Bumaha rin sa ilang bahagi ng Quezon Avenue at D. Tuazon Street. Sa barangay Tatalon, tuloy lang ang hanap buhay at negosyo ng mga residente kahit abot binti ang baha sa lugar. Kailangan po magtrabaho, ma'am, para may pang-allowance po, ma'am. Saka may panggastos po rin sa malapit na po kasi mga anak yung misis ko. Di madaanan kasi ayun nga, kasi dito lahat punta ng tubig. Pinalakihan na yung drainage niya pero walang nagbago. Ganun pa rin. Wala po kayong bota o kung ano man. Sanay na po kami dito kasi madalas po talaga kapag ganong kalakas po yung dire-diretsong ulan, bumabaha na po talaga. Mababaw pa po yan. Mababaw pa po kasi nakakadaan pa po yung mga sasakyan. Bernadette Reyes, Nakatutok, 24 Oras. Live mula sa Quezon City, nakatutok si Bea Pinla. Bea. Ivan, pabugso-bugso ang buhos ng ulan dito sa Quezon City ngayong araw. Dito sa NS Amoranto Street, kanina abot bewang ang baha. Pero ngayon ay humupa na. Nagtulong-tulong din kasi yung mga residente at mga tauhan ng LGU para linisin yung mga drainage para mapabilis yung paghupa ng baha. Ayon sa Pag-asa, posibleng umabot hanggang Oktubre ang nararanasan nating pag-ulan dahil sa habagat. Nagmistulang dagat ang bahagi ng NS Amoranto Senior Street sa Quezon City kanina. Kahit delikado, may mga batang naglaro at lumangoy sa baha. Hirap sa pagtawid ang mga motorista. May mga naghintay na humupa ang baha. May naglakas loob ding sumuong. Pero hindi rin kinaya. Naperwisyo ng baha ang ilang bahagi ng Quezon City sa pabugso-bugsong buhos ng malakas na ulan ngayong araw. Ayon sa Pag-asa, ang mga pag-uulan ay epekto pa rin ng habagat na pinalalakas ng bagyong may international name na Dolphin. Nasa labas yan ng Philippine Area of Responsibility. Sa ngayon, hindi inaasahan ng Pag-asa na papasok sa PAR ang naturang bagyo. Kahit malayo na yung bagyo, papalayo yung bagyo, humihina ang bagyo, yung habagat naman ang tumitindi sa atin. Kaya dapat hindi natin pagwalang bahala yung mga ulan dulot ng habagat. Anila, posibleng minsay makaranas ng maalinsangang panahon, pero biglang buhos naman ang ulan kalaunan. Usually, sa mga ibang areas, medyo napakatindi ng habagat or matindi yung pag-ulan. In some areas naman, medyo humihina and then maya-maya bugso-bugso yung mga ulan. So ito yung typical characteristics usually ng ating habagat season. Batay sa rainfall forecast ng Pag-asa para sa Agosto, mas mataas kesa sa normal ang dami ng ulan sa kanlurang bahagi ng Luzon. Itong August talaga, marami talaga tayong ulan dito sa Western Luzon area dulot ng mga pinaiigting na habagat gawa ng bagyo. Ivan, sabi ng Pag-asa, may epekto rin yung weak to moderate na El Nino sa pag-ulan na nararanasan natin ngayong habagat season. Yan ang latest mula rito sa Quezon City. Balik sa'yo, Ivan. Ingat, maraming salamat, Bea Pinlac. Maayos pa at hindi sira pero binakbak ang bahagi ng isang dike sa barangay Talomo proper sa Davao City. May paliwanag po dyan ng DPWH Region 11. Alamin sa pagtutok ni Jandy Esteban ng GMA Regional TV. Nagtaka at nabahala ang mga taga-barangay Talomo proper Davao City na makitang binakbak ang bahagi ng dike sa kanilang lugar, Huwebes ng gabi. Kita rin ang mga pulis na nakadeploy sa lugar. Pila na ka baha ng agya na sir ba? Wagi na naguba. Pero nagihan lang nila, wala naguba na noon. Di ay problema mua, ang mua lang makita ba kung nabas lay permit. Nasao nila mga tao nga maigo nila kay ilang sulti sa mua. Kutob daw gilid sa dike. Igo jud na tanan nya kana usaon mo ng mga tao karon na diha. Unang iniutos ni Department of Public Works and Highway Secretary Vince Dizon na pataasin ang dike matapos mag-inspeksyon doon noong Hulyo 29. Paliwanag naman ng DPWH Region 11, kinailangang gibain ang dike para lagyan ng gabion wall. Buot lang nato ipaklaro na kinigibuhat aron maka-establish ta og maayo na base para sa atong ipangbutang na gabion. So 1 meter lang atong kuhaon diha para mas lapad og mahimong mas stable ang pagplaster sa atong gabion. Bukod daw sa paglalagay ng mga gabion, magsasagawa rin sila ng dredging sa ilog upang palalimin ang daluyan ng tubig para maiwasan ang panganib ng pagbaha. Mula sa GMA Regional TV, Jandy Esteban. Nakatuto, 24 Oras.